Dear Jamay, isang mapagpalang araw sa inyo mga kakonfesyon. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay, na laging handang makinig at maghatid ng mga kwentong nagpapakita ng totoong kulay ng buhay, pag-ibig, at mga pagkakamali. Matagal ko nang pinag-iisipan kung ipapadala ko bang sulat na ito. Natatakot ako na baka husgahan ako ng mga tao, na baka tawagin akong marumi, walang utang na loob, o makasalanan. Pero kasi hindi ko na kaya. Ang bigat-bigat dito sa dibdib ko. Pakiramdam ko, kung hindi ko pa ito isusulat ngayon, mababaliw ako kakaisip. Magsisimula ang kwento ko sa aming tahanan dito sa Pampanga. Kasal ako kay Leo. Si Leo ay isang civil engineer. Gwapo, matangkad at matalino. Noong una, akala ko akong pinakamapalad na babae sa mundo. Nang magpalitan kami ng I do sa harap ng altar. Ang naging ninong namin sa kasal ay ang malapit na tiyuhin ni Leo, si Tito Rene. Si Tito Rene isang retiradong sundalo. Kahit nasa 50 anyos na siya, hindi mo kakikitaan ng katandaan. Matikas ang kanyang tindig, disiplinado ang bawat kilos, at may likas sa pagiging maalaga. Siyang tumayong pangalawang ama ni Leo, kaya naman buong buo ang respeto at tiwala namin sa kanya. Pero Miss Jamay, ang buhay may asawa ay hindi pala parang fairy tale. Dahil sa galing ni Leo sa kanyang propesyon, palagi siyang kinukuha sa mga malalayong proyekto. Mapamindoro, Bicol, Samar, kung saan-saan siya dinadala ng kontrata niya. At ang resulta, palagi akong naiiwang mag-isa sa malaking bahay namin sa Pampanga. Noong una, kaya ko pa. Sinasabi ko sa sarili ko na para sa kinabukasan naman namin ang sakripisyo na ito. Pero habang tumatagal, ang mga araw ay nagiging linggo at ang mga linggo ay nagiging buwan. Ang hirap, Miss Jamie. Sobrang hirap ng palaging mag-isa. Lalo na't pinapatakbo ko rin ng isang maliit na manukan sa likod bahay namin para naman may mapaglibangan ako at karagdagang kita. Akong nagpapakain, akong naglilinis, ako lahat. Halos mabali ang likod ko sa mga gawaing bahay na dapat ay may katuwang ako. Sa mga oras ng matinding pagod at pangungulila, iisang tao lang palaging naroroon para sumaklolo sa akin. Walang iba kundi si Tito Rene. Dahil malapit lang bahay niya sa amin, madalas siyang dumaan para tignan kung maayos bang kalagayan ko. Siyang nag-aayos ng mga sirang gripo. Siyang nagbubuhat ng mga mabibigat na sako ng patuka sa manukan. At siyang nagkukumpuni ng mga sirang bakod. Ira, hayaan mo na akong gumawa niyan. Delikado sa babae ang mabibigat na trabaho. Madalas niyang sabihin sa akin tuwing makikita niya akong nahihirapan. Tuwing nagkaka-video call kami ni Leo mula sa site niya, palagi niyang ipinapaalala sa akin na huwag mahihiyang humingi ng tulong kay Tito Rene. YP, huwag mong pagudin ang sarili mo dyan ah. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang si Tito Rene. Alam mo naman yun, maaasahan natin. At pamilyang turing sa atin. Panatag ang loob ko sa site kapag alam kong nariyan si Tito para gabayan ka. Sabi ni Leo sa akin habang nakangiti sa screen ng telepono. Buong buo ang tiwala ni Leo sa kanyang tiyuhin at ganoon din ako. Noong mga panahon na iyon, tinitignan ko si Tito Rene bilang isang kagalang-galang na biyenan o ama na handang tumulong sa amin. Walang mali siya. Walang kahit anong bahid ng dumi sa isip ko. Pero hindi ko alam, ang madalas na pagdamay na iyon, ang dahan-dahang magbubukas ng pinto sa isang bawal na nararamdaman. Pasok na tayo sa ikalawang yugto ng aking buhay, kung saan nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi, pagod na pagod ako galing sa manukan. Sumasakit ang ulo ko.
at medyo natatarantang nag-aayos ng hapunan sa kusina. Sa kamamadali ko, aksidenteng napatabig ko ang hawakan ng kumukulong kaldero. Ah! Napasigaw ako sa matinding sakit. Natapon ng mainit na sabaw sa aking braso at hita. Halos maiyak ako sa hapde. Napaupo ako sa sahig habang hawak ang aking nasaktang balat. Eksakto namang bumukas ang pinto ng kusina. Si Tito Rene. May dalang isang basket ng mga sariwang prutas na pinitas niya mula sa kanyang bakuran. Nang makita niya akong nakaupo't umiiyak, binitawan niyang basket at mabilis na lumapit sa akin. Diyos ko, Ira! Anong nangyari? Bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang boses. Hindi na siya nag-atubili. Binuhat niya ako. Dahan-dahan niyang pinunasan ng aking mga pasang braso. Ang lambot ng kanyang mga kamay, kahit pa sabihing galing siya sa military. Habang inilalagay niyang pamahid sa aking paso, nararamdaman kong kanyang mainit na hininga sa aking balat. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko roon ang isang emosyon na matagal ko nang hindi nakikita kay Leo. Ang tunay at tapat na pag-aalala. Ang matinding kalinga. Ayan, dahan-dahan lang. Masakit pa ba? Tanong niya habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Tumango ako habang lumuluha. Salamat, Tito. Kung wala ka rito, di ko naman alam ang gagawin ko. Huwag mong isipin yun. Tungkulin kong alagaan ka habang wala si Leo. Sagot niya na may kasamang malalim na boses na tila humaplos sa aking puso. Miss Jamie, doon ko unang naramdaman ang kakaibang tibok ng puso. Isang uri ng seguridad at proteksyon na matagal ko nang kinakasabikan. Si Leo, tuwing tumatawag, palaging tungkol sa trabaho ang kinukwento. Palaging pagod. Pero si Tito Rene, nandito sa harap ko. Pinagsisilbihan ako. Ipinagluto ako ni Tito Rene ng hapunan ng gabing iyon. Hindi ko kayang kumilos, kaya siya na rin ang nag-asikaso ng lahat. Matapos kumain, hindi muna siya umuwi para masigurong maayos ng pakiramdam ko. Upang mapalipas ang oras, binuksan namin ang lumang karaoke machine sa sala. Nagkantahan kaming dalawa habang umiinom ng kaunting alak na iniwan ni Leo. Habang dumarami ang naiinom namin, dahan-dahang nawawalang pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Ang mga tawa namin ay naging mas malalim. Ang mga tingin niya sa akin ay naging mas malagkit. Sa gitna ng isang kanta, ibinaba niyang mikropono at tumabi sa akin sa sopa. Hinawakan niyang aking kamay. Ira, alam kong malungkot ka. Nakikita kong lungkot sa mga mata mo araw-araw. Kung alam mo lang kung gaano ko gustong tanggalin ang lungkot na yan. Bulong niya. Napalunok ako. Tito Rene, huwag mo akong tawaging tito kapag tayong dalawa lang, Ira. Narito ko. Handang maging karamay mo. Handang magbigay ng kalingan na hindi maibigay sa iyo ng pamangkin ko. Tahasang pagpapahiwatig niya habang hinahaplos ang aking pisngi. Nanginig ang buong katawan ko sa takot at pananabik. Alam kong mali, pero ang bahagi ng puso ko na matagal nang nangungulila ay gustong sumuko sa mga bisig niya. Lumipas ang ilang buwan na matapos ang gabing yun. Naging mas mailap ako. Ngunit sa bawat sandali na mag-isa ako sa kama, ang muka at boses ni Tito Rene ang pumapasok sa isip ko. Ang matinding lungkot ay naging isang uri ng gutom. Gutom sa pisikal na atensyon. Gutom sa yakap ng isang lalaki. Isang gabi, bumuhos ang isang napakalakas na bagyo. Ang kulog at kidlat ay tila yumayamog sa buong Pampanga. Nawalan ng kuryente. Ang buong bahay ay binalot ng kadiliman, maliban sa liwanag ng ilang kandila. Takot na takot ako sa kulog, at ang kawalan ng kasama ay lalong nagpadilim sa aking kaisipan. Sa gitna ng unos,
Narinig kong katok sa aming pinto. Alam ko na kung sino yun. Walang ibang pupunta rito sa kalagitnaan ng gabi at bagyo kundi siya. Bago ko binuksan ng pinto, tinignan ko ang aking sarili sa salamin. Suot kong isang manipis na silk nightgown. Isang kasuotan na hindi ko kailanman isusuot kung normal na bisita lang darating. Alam ko sa sarili ko, Miss Jamie, na binala ko na. Sinadya ko. Akala ko'y handa na ako sa kung anong mangyayari. Pagkabukas ng pinto, nakatayo roon si Tito Rene. Basang-basa ng ulan. Hawak ang isang emergency lamp. Nang makita niya ako, ang manipis kong kasuotan, ang aking basang buhok, ang aking mapang-akit na mga mata, ay natigilan siya. Ang emergency lamp ay dahan-dahan niyang ibinaba sa sahig. Ira, nag-alala ako sa iyo dahil walang kuryente. Sabi niya, habang kanyang boses ay nanginginig na sa pagnanasa. Pumasok ka rin eh. Malamig sa labas. Sagot ko na tinanggal ng salitang, Tito. Hindi na kami nakarating sa sala. Sa mismong tapat ng pinto. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, ay sinalubong na niya ko. Ang kanyang mga basang damit ay nahulog sa sahig, kasabay ng pagpunit sa aking manipis na silk nightgown. Hindi na namin napigilan. Doon, sa gabing binalot ng dilim at ingay ng bagyo, nangyari ang aming unang lihim na pagtatagpo. Isang gabi ng kasalanan na naghatid sa akin sa langit, ngunit nagdala rin sa akin sa impyerno ng konsensya. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang parusa. Nagising akong mag-isa sa kama. May bakas ng matinding guilt at pagsisisi. Umiiyak ako habang nakatingin sa kisame. Ano tong ginawa ko? Paano ko nagawang pagtaksila ng asawa ko, kasamang sarili niyang tiyuhin? Lalo pang nadagdagan ng aking parusa nang tumunog ang aking telepono. Isang text message mula kay Leo. YP, pasensya na hindi ako nakatawag kagabi. Natrap kami sa isang malaking landslide dito sa site eh. Naputol ang linya ng komunikasyon. Ligtas naman ako. Huwag kang mag-alala. Sana maayos ang lagay mo dyan kasama si Tito Rene. I love you. Nabitawan kong telepono ko at tuluyang humagulgol. Habang ang asawa ko'y nakikipagbuno sa kamatayan sa isang landslide, ako naman, kasamang kanyang tiyuhin. Nang hapon ding iyon, kinausap ko si Rene. Bakas din sa kanyang mukhang hiya at konsensya bilang isang dating sundalo na may prinsipyo. Ira, hindi ito tama. Pamangkin ko si Leo. Parang anak ng turing ko sa kanya. Nagkasala tayo. Sabi niya habang nakayuko. Alam ko rin eh. Nagpadala tayo sa emosyon. Kailangan nating kalimutan to. Umiwas muna tayo sa isa't isa upang isalbang pamilyang to. Pakiusap ko habang pinatutuyo ang aking mga luha. Nagkasundo kaming dalawa. Ititigil ng kahangalan. Ibaon sa limot ang isang gabi na pagkakamali. Pero Miss Jamie, ang tadhana'y sadyang mapaglaro. Dahil ang akala kong ako lang nagkasala, ay may mas matindi pa palang itinatagong dumi. Isang buwan ang lumipas pagkatapos ng gabing iyon. Tinupad namin ni Rene ang aming kasunduan. Hindi na siya pumupunta sa bahay maliban na lang kung talagang kinakailangan. At palaging may ibang tao. Ibinalik kong buong atensyon ko kay Leo. Tuwing tumatawag siya, ginagawa kong lahat para maging mas mabuting asawa. Pinadalhan ko siya ng mga pagkain sa site. Palagi ko siyang kinukumusta at pinipilit kong burahin ang guilt sa puso ko sa pamamagitan ng pagiging perpektong may bahay. Ngunit isang hapon, habang naglilinis ako ng manukan, uminit ang aking telepono sa sunod-sunod na notification. Galing ito sa isang dating katrabaho ni Leo na natanggal sa site ilang linggo nang nakalilipas. Ira, may kailangan kang makita.
Hindi ko na kaya itong itago dahil naawa ako sa iyo. Panimula ng chat niya. Kasunod niyon ang pagpasok ng ilang mga larawan at screenshot. Miss Jamay, parang gumuho ang buong mundo ko sa aking kinatatayuan. Ang mga larawan ay huling-huli sa akto. Si Leo, ang asawa ko, ay may ka-holding hands, kahalikan, at kasamang ibang babae sa isang luxury hotel sa labas ng lungsod kung saan malapit ang kanyang project site. Ang babae ay isang batang engineer din na bago pa lang sa kumpanya nila. May mga screenshot din ng kanilang mga usapan, mga tawagang, babe, mga plano nilang magbakasyon. At ang mas masakit, ang mga reklamo ni Leo tungkol sa akin. Na kesyo boring daw akong kasama at palaging amoy manok. Doon ay parang may naputol na ugat sa aking utak. Ang matinding galit, pagkabigo, at panliliit sa sarili ay nag-overlap sa aking pagkatao. Nawala ang lahat ng konsensya ko. Nawala ang guilt na nagpahirap sa akin ng ilang buwan. Kaya pala, kaya pala kaya niyang magtiis na hindi umuwi ng ilang buwan. Kaya pala panatag ang loob niya na iwan ako rito. Dahil may kinakasama siyang iba. Sigaw ko sa loob ng walang taong bahay. Sa sobrang tindi ng galit ko, hindi ko na naisip ang tama't mali. Ang tanging pumasok sa isip ko ay ang gumante. Gusto kong iparamdam sa kanyang sakit na nararamdaman ko ngayon. Agad kong kinuha ang aking tsinelas at tumakbo patungo sa bahay ni Rene. Pagdating ko roon, naabutan ko siyang naglilinis ng kanyang sasakyan. Nang makita niyang aking mukha na puno ng luha at galit, natigilan siya. Ira, anong nangyari? Hindi ako nagsalita. Pumasok ako sa loob ng kanyang bahay. Sumunod siya at doon ko ipinakita sa kanyang mga larawan sa aking telepono. Si Rene natigilan din. Kitang-kita ko ang galit at pagkabigo sa kanyang mga mata para sa kanyang pamangkin. Paano niya nagawa ito sa'yo? Ang walang hiyang bata na yan. Galit na sabi ni Rene. Niyakap ko si Rene ng napakahigpit. Umiyak ako sa kanyang dibdib. Rene, masakit. Sobrang sakit. Ginamit kong buong buhay ko para maging tapat sa kanya. Tapos itong isusukli niya sa akin. Hinawakan ni Rene ang aking muka at pinunasan ang aking mga luha. Nandito ako, Ira. Sabi ko sa iyo, hinding-hindi kita iiwan. Rene, ayoko nang umiwas. Ayoko nang magpakasanto. Kung niloloko niya ako, mas lalong lolokohin ko siya. Ituloy natin to. Magkasama tayo. Walang takot. Walang atrasan. Sabi ko, habang nakatitig sa kanya ng may kasamang determinasyon ng paghihigante. Mula noong araw na iyon, Miss Jamay, naging opisyal ang aming patagong relasyon ni Rene bilang isang matamis na ganti sa panloloko ni Leo. Hindi na ito dahil lang sa pangungulila. Ngayon, ito'y udyok na ng galit. Sa tuwing tumatawag si Leo mula sa site, nagkukunwari akong walang alam. Sumasagot ako ng may malambing na boses. Nagtatanong kung kumain na ba siya. Habang sa mga sandaling iyon, ay katabi ko si Rene sa kama. Ang bawat halik at yakap namin ni Rene ay tila isang hampas ng latigo ko sa likod ni Leo. Kahit pa hindi niya ito nakikita. Naging eksperto ako sa pagbabalat kayo. Ang bahay na dati pugad ng kalungkutan ay naging paraiso ng aming lihim na relasyon. Naglapat ang mga buwan at umabot sa halos isang taon ng ganoong setup hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan at hinahangad ko. Natapos ng kontrata ng proyekto ni Leo at tuluyan na siyang uuwi sa Pampanga. Permanenteng sa opisina na lang muna siya sa syudad, malapit sa amin magtatrabaho. Nang araw na dumating siya, sinalubong ko siya sa terminal ng bus. Nang makita ko siyang pababa, may kung anong lamig na gumapang sa aking katawan.
Ngunit bilang isang magaling na aktres, naggawa kong magsuot ng isang napakalaking peking ngiti. Tumakbo ko patungo sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. YP, sa wakas, magkakasama na rin tayo ng matagal. Namiss kita ng sobra. Masayang sabi ni Leo habang hilang kanyang mga bagahe. Namiss din kita, Habi. Halika na, umuwi na tayo. May sorpresa sa bahay. Sagot ko na may kasamang malamig na ngiti sa aking puso. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng amoy ng masasarap na pagkain. Doon sa kusina, nakatayo si Rene. Nagsuot siya ng kanyang pinakamagandang damit. Maayos ang gupit at may malaking ngiti sa labi. Naghanda siya ng isang salubong na salo-salo para sa pag-uwi ng kanyang pamangkin. Tito Rene! Agad na lumapit si Leo at niyakap ang kanyang tiyuhin. Maraming salamat po sa lahat Hindi ko alam kung paano may tataguyod ni Ira itong bahay at ang manukan habang wala ako. Walang anuman, Leo. Alam mo namang mahal na mahal ko kayo. Tungkulin kong alagaan ang mga mahalagang tao sa buhay ko. Sagot ni Rene habang nakatingin ng diretso sa akin. Naupo kaming tatlo para maghapunan. Miss Jamie, kung may makakakita sa amin mula sa labas, aakalain nilang kami ang pinakamasaya, pinakatahimik, at pinakaperpektong pamilya sa buong Pampanga. Isang tapat na asawa, isang mapagmahal na may bahay, at isang butihing tiyuhin. Habang kumakain, walang tigil si Leo sa pasasalamat. Tito, salamat talaga sa paggabay kay Ira. YP, bilib din ako sa iyo Napalago mong manukan natin sa tulong ni Tito. Habang nagsasalita si Leo, palihim kaming nagpapalitan ng makahulugang tingin ni Rene sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang mga tingin na may kasamang lihim ng ngiti at pag-unawa na sa likod ng pasasalamat ni Leo ay ang aming lihim na tagumpay. Ngunit ngayon, Miss Jamie, matapos ang ilang linggong pananatili ni Leo rito sa bahay, nagsisimula nang bumalik ang mga mabibigat na katanungan sa aking isipan. Sa tuwing nakikita ko si Leo, na natutulog sa tabi ko, at sa tuwing nakikita ko si Rene, na dumadaan sa amin para magkape kasama si Leo, nakakaramdam ako ng takot. Tama bang naging paghihiganti ko? Naging masaya ba talaga ako sa ginawa kong pagtaksil bilang ganti sa kanyang pagtataksil? O baka naman, mas dinungisan ko lang ang sarili ko. Minsan, naiisip ko, dapat ko bang isang bulat ang katotohanan kay Leo? Ang ipakitang mga larawan ng panluloko niya at kasabay niyon ay isampal sa mukha niya na ang sarili niyang tiyuhin ang naging kapiling ko sa loob ng isang taon. O mas mabuting ibaon na lamang sa limot ang sekretong ito. Manahimik at hayaan na pare-pareho kaming mabuhay sa isang malaking kasinungalingan habang kami humihinga. Dito nagtatapos ang aking sulat, Miss Jamie. Sana ay mabigyan mo ko ng payo. Maraming salamat at pagpalain ng iyong programa. Isang napakabigat at napakatapang na pag-amin mula kay Ira. Maraming salamat sa pagtitiwala sa iyong kwento dito sa Dear Jamie. Mga ka-confession, ang kwento ni Ira ay isang malinaw na salamin ng realidad na kung saan ang isang pagkakamali ay hindi kailanman maitatama ng isa pang pagkakamali. Ang pangungulila ay totoong isang matinding pagsubok sa isang relasyon. Ngunit kapag hinaluan ito ng galit at paghihiganti, ang resulta ay isang masalimuot na kadena ng kasinungalingan. Ang aral na mapupulot natin dito ay ang paghihiganti ay hindi kailanman naghahatid ng tunay na kapayapaan sa puso. Sa unang tingin, tila nagtagumpay si Iris sa kanyang matamis na ganti. Ngunit sa huli, siya rin ang nakakulong sa isang hawla ng takot at konsensya. Ang pagtataksil ng asawa ay masakit, ngunit ang pagbaba sa antas ng kanyang pagkakamali ay pag-alis sa sarili mong karangalan.
Kung may lamat ng relasyon, mas mabuting harapin ito ng tapat o tapusin ng may dignidad kaysa magtayo ng isang buhay sa ibabaw ng mga lihim na kasalanan. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Ira? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.